Hindi lang bilang kaibigan. Alam kong wala akong karapatang umasa. Pero sana, huwag ka naman tuluyang mawala sa buhay ko. Kahit kaibigan lang. So lahat ng tulong mo, Andrew! ay, bitawan mo ako! Lahat ng binigay mo, ginawa mo lang dahil may gusto ka sa akin? Hindi! Ginawa ko yun dahil gusto ko. Dahil kailangan mo. Dear Love, ako si Lester. Isang simpleng tao. Bahay, trabaho, tulog. Walang masyadong ganap sa buhay. Wala ring love life. Pero ayos lang. Kontento naman ako. O siguro, akala ko lang. Kasi sa totoo lang, may mga gabing hindi ko maiwasang maghanap ng lambing. Yung simpleng good morning sa umaga, yung may nag-aalala kapag hindi pa ako nakakauwi. O kahit yung may tatahimik at yayakap lang kapag pakiramdam ko, galit na ang buong mundo sa akin. Ang simple lang, di ba? Pero para sa mga katulad kong bahagi ng LGBT, parang doble ang hirap. Hindi lang dahil sa standards ng lipunan, kundi dahil sa takot. Takot na hindi tanggapin, o takot na magmahal ng sobra, tapos iwan. Pero hindi ko naman pinipilit. Naniniwala akong darating yung taong mamahalin ako ng buo. Walang kondisyon. At dumating nga siya. Si Andrew. Bakit parang tahimik ka, Andrew? Wala naman. Hindi pa rin ako makapaniwalang hindi na lang tayo sa chat nagkakausap. Oo nga, no? Ang surreal. Parang ang bilis ng lahat. Mas maliit ka pala sa personal, no? Grabe ka naman. Yan talaga agad ang una mong napansin? Totoo naman. Pero don't worry. Cute ka pa rin. Bolero ka pala in real life. Ganito talaga ako. Natural charmer. Kaya nga matinik sa mga chika baby. Matinik? Eh wala ka nga ngayong girlfriend, di ba? Wala talaga. Kasi hindi ko naman hinahanap. Wala akong panahon sa landi-landi ngayon. O baka naman, hindi talaga babae yung para sa'yo. Ha? Ano ba yung binubulong-bulong mo dyan? Wala. Sabi ko, tara na't kumain. Sagot ko na. First meeting naman natin to. Sakto. Wala rin akong dalang extra pera eh. Akala ko magkuyakentuhan lang tayo buong hapon. Aba, ang galing ko talaga. Nahulaan kong kuripot ka. Kuripot agad. Baka talaga. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Hoy, girl! Hmm. Kanina ka pa hawak ng phone dyan? Ang dami ng inutos ni boss, oh. Eh hindi naman ako makakakuha ng lambing sa mga utos ni boss. Priorities, te. Sino ba yung kausap mo? Halos mapunit na yung labi mo sa kakangiti. Ay, alam mo, feeling ko, hindi lang labi ang mapupunit kung magkataon. Halika rito. May nakachat kasi ako lately. Patingin nga! Jowa mo na ba yan? Hindi pa. Eh ano kayo? Friends with benefits? Friends pa lang, ano ka ba? Benefits to follow, kung papala rin. Saan mo na naman nakilala yan? Ito na nga, sa TikTok. Nagkataon na pareho kaming mahilig sa kakornihan. Tuwang-tuwa ako sa videos niya. Kaya nagpa-message ako. Tapos nalaman ko. Natatawa rin siya sa mga post ko. So ayun, it's a match! So, ikaw ang unang nag-message. Oo naman. Bakit? Masama bang mauna sa pakikipagkaibigan? Hindi naman. Pero masama ata yung kiligin kung one-sided lang. At saka sure ka ba na friendship lang ang habol niya? Baka naman scammer yan. Gusto ko lang hut-hutan. Ay, grabe ka naman, Laika. Ang hilig mo manghimasok. Maging masaya ka na lang para sa akin. Eh kasi naman, no, yung kuweba mo, may sapot na ng gagamba. Huwag mo ko idamay. Ako? May chance pa. Makukuha ko to si Andrew. Watch me. Good luck, te. Pero bago yan, unahin mo muna yung trabaho mo. Puro kalandir yan. Punong-puno na yung listahan mo ng deliverables. Che, pakialamera. Ang sarap naman ng ice cream na to. Ang sarap. Dilaan. Gusto mo? Madilaan? Huy, tahimik ka naman dyan. Bakit? Wala. Na-stress lang ako. Oh, dahil saan na naman? Ayoko na lang pag-usapan. Sige na, Andrew.
Sabihin mo na. Parang hindi naman tayo close niya na. Huwag mo naman akong deadmahin. Minsan na nga lang tayo magkita. Eh kasi, kumuha ko ng motor. Nakapag-down na ako pero ngayon gipit na. Ang daming bayarin sa bahay. Ako lang kasi ang inaasahan. Hindi ko na alam kung paano ko hulugan sa mga susunod na buwan. Ayoko rin mangutang. Kasi ayoko may inaalala pa akong utang eh. Ah, ganun pala. Ayoko na rin pag-usapan, Lester. Nakakahiya. Ganito na lang. May extra naman ako. Magkano ba monthly ang hulog mo sa motor? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang maghuhulog? Oo, ako muna. Para saan pa tong pagkakaibigan natin kung hindi tayo magtutulungan, di ba? At saka, hindi ka na bago sa akin, Andrew. Naku, nakakahiya naman, Lester. Sabihin mo na. Baka naman kaya ko. Mga nasa 8,000 kada buwan. 8,000 lang pala eh. Sige, ako na muna ang sasalo. Talaga ba? Sigurado ka? Oo naman. Para maibsan na yung pag-aalala mo. Basic na basic lang yan sa akin. Yes! Thank you, Lester. Hulog ka talaga ng langit. Talaga. Kaya ako muna maghuhulog ng motor mo. Baka sakaling mahulog ka rin sa akin. Ano namang binubulong-bulong mo dyan? Parang nagkakanta ka ng Latin ah. Wala to. Pinagdarasal lang kita. Sana bigyan ka pa ng maraming biyaya para makabawi ka at mawala na lahat ng problema mo. Ay, grabe ka talaga sa akin. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang samahan namin ni Andrew. At habang dumadaan ang bawat araw, mas lalo rin akong nahuhulog nang hindi niya nalalaman. Ayokong umamin. Natatakot akong baka masira kung ano man ang meron kami ngayon. Tahimik na lang ako. Kasi alam kong wala namang sinasabi si Andrew. Hindi ko rin iniisip na gusto niya ako. Ang pinangahawakan ko lang ay yung maliliit naming sandali. Yung araw-araw naming usapan. Yung pagsama niya sa akin sa kung saan-saan. At yung pagiging bukas niya sa mga nangyayari sa buhay niya. Wala kaming malinaw na kasunduan. Pero umaasa ako. Baka sakaling isang araw, pareho na kami ng nararamdaman. Kaya habang hindi pa dumarating ang araw na yon, ginagawa ko ang lahat para iparamdam kay Andrew kung anong klaseng pagmamahal ang kaya kong ibigay. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang posibleng katuwang sa buhay. Madalas akong sumasalo sa mga problema niya. Lalo na pagdating sa pera, hindi ako naghahanap ng kapalit. Hindi ako nanunumpat. Basta makita ko lang siyang gumaan ang loob niya, sapat na yun sa akin. Pero dumating ang mga buwan at unti-unti kong nararamdaman, parang nababawasan ang atensyon ni Andrew. Parang hindi na ko yung dati niyang hinahanap o kinakausap ng buong araw. Andrew, bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Bakit ba? Ang kulit mo kasi. Gusto ko lang naman malaman kung nasan ka. Nag-aalala lang ako. Ang dami mong tanong, Lester. Date mo pa si Mama. Hindi ka naman ganyan dati, Andrew. Kailangan ba talaga alam mo bawat galaw ko? Tawag ka ng tawag, message ka ng message. Naman, Lester, nakakairita na. Bakit pa bigla ka nalang ganyan sa akin? Nasasaktan na ako. Ang arte mo. May boundaries ang pagkakaibigan, Lester. Alam ko naman yun. Pero nagbago ka. Dati araw-araw tayo nag-uusap. Dati ako yung kinukwentuhan mo ng lahat. Pero ngayon, parang may dingding na sa pagitan natin. Ayoko ng ganito, Lester. Hindi ako makinga sa ginagawa mo. Nasaan ka ba ngayon? Gusto kong malaman kung ayos ka. Ang kulit mo. Bahala ka nga dyan. Hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong chinecheck ang phone ko. Umaasang magparamdam si Andrew. Pero wala. Kaya nagpa siya akong kumilos. Nag-imbestiga ako. Tahimik lang. Pero determinado. At doon ko nalaman, lumipat na pala siya ng apartment. Ni hindi man lang niya sinabi sa akin. Wala siyang iniwang address. Walang pasabi. Parang sinadya niyang mawala. Pero hindi ko mapigilang mag-alala. Kaya nung nakuha ko ang bagong address niya, agad ko siyang pinuntahan. Hindi ko na inisip kung tama o mali. Ang mahalaga sa akin,
Malaman kung ayos ba siya. Dahil ako lang ang nakakaalam ng bigat ng dinadala niya. Ako lang ang may alam ng bawat problema niya. Lalo na ang tungkol sa motor, sa pamilya, sa kakulangan niya. Pero imbis na matuwa siya sa pagpunta ko, mas lalo siyang napikon. Para bang mali na nag-alala ko. Para bang wala akong karapatang magpakita. Pero kahit na ganun, wala akong pakialam. Dahil ang tunay na nagmamahal, hindi natatakot masaktan. Basta malaman lang kung ayos ang taong mahal niya. Maraming salamat po sa pagbibigay ng address. Sigurado akong dito siya nakatira. Nandyan yung motor niya sa tapat. Kaano-ano mo ba si Andrew, ha? Matalik na kaibigan po. Naku! Parang ang daming palaging bisita niyang tenant ko. Halos araw-araw ibang lalaki ang pumapasok. Pumupunta. O siya, mauna na ako, ha? Sige po. Salamat ulit. Lester! Ano ginagawa mo rito? Andrew! Buti naman at ayos ka. Nag-alala ako. Teka, paano mo nalaman tong address ko? Nagtanong-tanong ako. Naalala ko kasi yung motor mo. Hindi mo na ako kinakausap. Natakot akong may nangyari sa'yo. Ay, ang kulit mo talaga. Halika na nga, pumasok ka pa bago ka makita ng ibang tao. Andrew, bakit ba bigla ka nalang lumayo? Hindi mo na ako kinakausap. Yan ang problema sa'yo, Lester. Sobrang mapanghimasok. Parang wala na akong sariling buhay. Hindi ako nanghihimasok. Nag-aalala lang ako. Pero, ramdam ko na iba na yung trato mo sa akin. Hindi na simpleng pagkakaibigan yan. Tama ka. Kaya rin ako naparito. May gusto akong sabihin. Lester, kung ano man yan, huwag mo na lang ituloy. Baka hindi magandang masabi ko. Hindi ko na kaya itago, Andrew. Gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Alam kong wala akong karapatang umasa. Pero sana, huwag ka naman tuluyang mawala sa buhay ko. Kahit kaibigan lang. So lahat ng tulong mo? Andrew! Ay, bitawan mo ako! Lahat ng binigay mo, ginawa mo lang dahil may gusto ka sa akin? Hindi! Ginawa ko yun dahil gusto ko. Dahil kailangan mo. Wala akong hinihinging kapalit. Pero totoo yung nararamdaman ko. Lester, hindi ako pumapatol sa bakla. Straight ako. Alam ko naman. Pero sa araw-araw nating usap, sa bawat moment natin, nahulog na lang ako. Hindi ko sinasadya. Pero hindi ko rin kayang itapon lahat na lang ng yun. Itigil mo na yan, Lester. Hindi mangyayari ang iniisip mo. At kung pwede ba, huwag mo na akong kausapin. Kailangan ko ng space. Ganito na lang ba? Dahil babakla ako? Hindi dahil bakla ka. Pero kung yan ang gusto mong isipin, bahala ka. Basta ayoko nang palalimin pa ang relasyon na binubuo mo sa isipan mo. Andrew, please. Sige na, umalis ka na. Hindi mo sa akin makukuha ang hinahanap mong pagmamahal. Dear love, ang sakit. Ginawa ko ang lahat. Hindi para suklian, kundi dahil gusto ko. Dahil mahal ko. Pero sa huli, nawalan pa rin ako. Hindi lang si Andrew. Pati yung pagkakaibigang binuo namin, tuluyan na rin naglaho. Minsan naiisip ko, dapat ba hindi ko na lang siya kinulit? Baka kung hinayaan ko siyang mag-lead sa relasyon naming magkaibigan, hindi sana siya lumayo. Pero paano mo pipigilin ang sarili mo kung araw-araw mong nararamdaman na siya lang ang nagpapagaan sa bigat ng mundo mo? Hindi ko rin inakalang mahuhulog ako kay Andrew. Hindi lang basta hulog. Hulog na hulog. Dumating ang mga araw na hindi ko na siya nakausap muli. Hindi na ako naghabol dahil alam kong hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako kayang panindigan kahit bilang kaibigan. Ngayon, mas alam ko na ang susunod na pag-ibig
magiging higit pa sa binigay ko kay Andrew. Hindi ako magpapalit ng pagmamahal para lang manatili ang isang tao sa buhay ko. Dahil alam ko kung ano ang deserve ko. At alam kong darating din ang taong pipiliin ako. Hindi dahil sa tulong ko, kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Pare, kaibigan lang kita. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga bakla! Very rare. Ay nako, very relate ang mga baklang umaasa sa mga straight. Ay nako, kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Monday. Alam mo, pati ako mismo natatawa. Pero pag-usapan natin yan live and alive sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. And of course, on air sa 98.3 Love Radio. Kaya naman tutok na, kabisyo, beshi, wap! Tutok na. Ay, dakadime. What a life. Pare, kaibigan lang kita. Ay, nako, ayan ang ating kwento ngayong Feel Good Monday na pinamagatang hulog na pinagbibidahan ni Andrew and of course ni Lester. So si Lester ay isang LGBTQ habang si Andrew naman ay isang straight guy. Ayan ha. And of course nagkakilala nga sila sa TikTok. Alam mo, natawa lang ako ng bongga-bongga. Ay, mga bakla! Mga typical story ng mga baklang umaasa ng pagmamahal sa street, diba? Yan yung mga, yan tayo, yan ako, charot. Hindi ba? Yan tayo na para maiparamdam na, alam mo yon, mapasayo, ang yung taong minamahal mo, gagawin mo talaga lahat, hindi ba? So, yun nga, nagkakilala sila sa TikTok. Sorry pasensya na, pero natataw lang ako. And then after that, so, nagkita sila eventually. So from the TikTok, they've been talking many times siguro. Medyo accommodating din naman siguro itong si Andrew, hindi ba? So, very friendly din naman and all, ganyan. And then right after that, nagkita na sila at mas lalong nabuo yung kanilang relasyon. Na bilang magkakilala at magkaibigan sa parte ni Andrew. Habang si Lester naman, talaga namang umaasa at humuhopya na masusuklian yung mga ginagawa niyang para dito kay Andrew, diba? Grabe naman talaga yun, ang lakas. Sinagot talaga yung pamotor, hindi ba? Grabe. Pero ganyan na ganyan ang mga straight. Charot. May mga pagkwento ng very light, paawa effect. Tapos nun, syempre, ang bakla, mahina. Ayun, kahit nagipit, ipipilit.
Hindi ba? So, ganun. Wala lang nung pinapakinggan ko yung storya, well, natatawa talaga ako ng bonggang-bongga, hindi ba? Ay, nako talaga. Ay, tapos niyaan, ayun, alam naman natin maraming nakaka-relate na bakla sa ganitong mga eksena ni Lester, diba? Talagang itodo bigay, may paregalo on a birthday ni Guy, may paregalo on the holidays, Christmas, and all and everything, ganyan. Na ikaw naman, parang buong puso mo naman talagang binibigay yon, diba? And then, for sure, kaya mo rin naman siya ginagawa para, alam mo yon, hoping ka talagang hoping ka na magkaroon man kayo ng eksena, ganyan. But in case na hindi man dumating sa punto doon sa inaasahan mo para doon kay Guy, ang mangyayari, ang gusto mo na lang long-lasting relationship, like a friend relationship, hindi ba? Yung ayaw mo na lang siya wala, basta andyan lang siya, basta okay ka lang, manalalaman mong ganyan siya, di ba? Pero alam mo bakla, beshi wap, charot. Wag na, tigilan mo na. Wow, advice para sa sarili. Charot. Hindi, diba? I mean, kung ganyan na yung eksena ni Guy for you na, ayun, nagtapat ka na nga sa kanya, diba? At in fairness, malakas ang loob mo na para magtapat ng pagmamahal sa isang lalaki. And alam naman natin na hindi nila kayang ibigay talaga yon, di ba? At basta hindi nila kaya ibigay. May ilan-ilan pero hindi naman lahat. Ilang porsyento lang naman na straight guy talaga namang papatol talaga sa'yo, hindi ba? But then again, para kung gusto mo lang talaga siyang mag-last and all, I rather go for a friendship na lang. Wag mo nang lang bigyan ng mali siya, ganun and all. Pero kung talagang nahuhulog ka at di mo kaya mapigilan sarili mo, ilayo mo na, hindi ba? Wag na hoping, dami-daming lalaki. Charot. Ay, wala na pala masyadong lalaki. Hirap-hirap kasi. Charot. Ay, nako. So, yan ang ating kwento ngayong Feel Good Monday na for sure ang mga bestie natin dyan na nakikinig somehow, somewhat nakarelate ng bonggang-bongga. Diba? Tulad ni Mama Morena, super relate. Charot. Ay, nako. Ayan, tuloy natin ang ating magandang kwentuhan sa Facebook page Love Radio Palawan at sa aking Facebook page Mama Morena. Bukas ulit sa panibagong kwento ng Dear Love. Kaya kuya, ate, kabisyo, kabeshi, dyan ka lang. Ayan, salamat po sa inyo mga kabisyo sa inyong pag-antabay sa ating Facebook page. We are live and alive. Ayan, kanina may nagtanong dito si Luwalhati. Ma'am Luwalhati po, shinare po namin nung Saturday yung live ng ACS Millones 2025. Doon po, pwede niyo pong mapanood yung full detail po kung sino po yung nanalo. Since wala po tayo ring ipinost ngayon, alam mo na, walang nanalo sa Palawan. So, dami-dami ng entry, diba? So, hindi po napili ang Mega Manila para makakuha ng 1 million or even the grand prize. Ayan. Segue lang natin. Ma'am Luwalhati, so yun po. Well, sa ibang parte po ng Love Radio or MBC stations po, kinuha ang milyonaryo ng ACS Millones. Ayan. Maraming salamat sa inyo, kabisyo. Sa lahat ng tumangkilik sa ating ACS Millones 2025. And yun na nga, kabisyo, no? Hay. Hindi ko pa siya pinakinggan talaga. Alam mo, minsan, well, actually, before I go live, I listen to the
kwento, yung Dear Love, ganyan. Para at least kahit papaano may idea na ako on how to discuss it over the radio, ganyan, and sa live, gano'n. Ito, medyo, pag Monday kasi, siyempre hindi ko pa nakukuha yung mga information ng kwento, no? Ini-edit pa yan, and all like that. Anyway, ayan. So, talagang live and alive kong pinakinggan siya. And then, whatever the reaction ko kanina while on live, that's true. Kasi talagang wala lang talaga. Putek. Wala. Maraming mga baklang relate talaga dyan. Diba? Nga super asanes sa mga straight lalo na mga umbaw. Diba? And, alam natin, pag mga usually mga ganyan, ang hirap. Hindi, it's very seldom. I mean, once in a blue moon lang, ganyan. So, once in a blue moon, yung mga ganyang eksena, di ba? And then, of course, nakaka-happy naman din kapag if ever na, may guy na talaga nag-pursue din sa'yo sa pagmamahal regardless of the gender, di ba? And ganon. Ayun. So alam mo naman ang mga bakla kapag super give, and that's one of the love language ng mga bakla, ng mga beshiwap natin dyan, na super give sa otox, di ba? Kahit na hindi man hinihingi ng otox, talagang super gives ka talaga. At super alalay, ganyan, kineme, diba? And super hoping ka na sana masuklian, diba? Pero ayun, paano kung hindi sinuklian? Anong gagawin mo? So magtatampo-tampuhan ka na lang ba? Or what not? Diba? Sana hindi, wag nga na lang, ganon. If it is a pure friendship intention for a guy, you don't have to treat like extra special sa mga friends mo. If your friends, yung treatment mo sa kanila, I mean, diba, kung kaibigan lang talaga yung turing mo, kung ano yung turing mo sa iba mong friends, you just do the same with that guy. Ganyan. Kasi otherwise, talagang mabibigyan siya ng mali siya. Hindi ba? Kasi, sige nga, eto na lang, charot. wait. So, classic example, diba? Kunwari, may friendship ka, super close and all, ganyan, ang utang sa'yo, ganyan, ng kunwari, 1,000 pesos, ganyan. Pero, kapag itong si guy, hindi naman siya nangungutang sa'yo, ganyan, you just feel like he needs it, talaga super give love ka, kahit walang-wala ka na talaga, at talagang, alam mo yun, talagang, gagawan mo ng paraan para lang mabigyan yung otox. Pero yung friend mo, dinedma mo ng bonggang-bonggang. Ganon, diba? So, talaga mabibigyan ng kulay yung mga ganyan. Naku, kilala natin ang mga beshiwap natin ganyan. Diba? And para naman sa mga guy, well, talagang ganon. Alam naman natin na hindi talaga kayang maisuklian yung pagmamahal, hindi ba? Pero yun na nga rin yung point dito ni Lester is that kahit na lang yung long-lasting friendship relationship, hindi ba? Yun na lang, yung kahit pa paano andyan. Para kay Lester naman, wag mo naman masyadong sa kanila parang ikaw yung girlfriend, jowa, diba? You don't have to update every day kung anong mga eksena nyo in life. You can make a mustahan once in a while, ganun. Hindi ba? Para hindi para mag-super duel ka dyan sa lalaking yan. So, marami pa namang lalaki sa mundo. Joke lang. Wala na pala. Charot. Dako. Pero, ayun. Yun lang. Nakakatuwa yung story natin ngayon. Ito yung mga typical na Becky Roo talaga. Diba? Na mga eksena nila sa mga guy. Ganyan.
Kanya-kanya namang preference yan eh. Talagang may ibang member ng LGBTQ that they would go for another LGBTQ, 'di ba? So, kanya-kanyang gender at kung paano sila makikipagrelasyon, 'di ba? So, ako personally, I would always go for a straight person, a straight guy, ganyan, 'di ba? And meron naman, I mean, there is na nagapatol, na straight, and, maybe, siguro they look at me like a woman, ganun. Pero nung young ko, hindi pa ako, transformer, charot. Medyo mahirap, ang hirap niya, diba? But eventually, yun, syempre, feeling ko naman yung guy is that if they look at you as a woman, they will treat you as a woman. Ganyan. Kung kagandahan ka, diba? Talagang makakabingwit ka talaga ng anong tawag dito? Ng otox, diba? Ayun. Wala lang, nakakaaliw, nakaka-good vibes ang kwento ng Dear Love ngayon. Ganyan. So, shout out po sa lahat ng mga friends nating LGBTQ. And, ayun lang. Let's be happy today. And, yun. Thank you. Nag-good vibes ako ng very light sa kwento ngayon. Ay. Yan lang. Nanahimik. O siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Bukas ulit sa panibagong storya ng Dear Love. Abangan po natin iyan. Sabay-sabay po tayong, kung may mga reactions kayo, pwede po kayo mag-comment po sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan. Ganyan. So, yun. Yan. O siya, kabisyo, ako yung magpapaalam na. Pero we're still live on air up until 12 in the afternoon. Kaya, kabisyo, kung wala kayong radyo, pwede kayong mag-download ng Love Radio mobile app. Ayan po. Sa live po natin, andyan po yan sa comment section po para ma-download nyo po yung mobile app na yan. And, through there, piliin nyo lang po yung Love Radio Palawan and then mapapakinggan nyo na po kami anytime, anywhere around the Philippines. Diba? Kung gusto nyo makinig sa Love Radio Palawan at makipag-jamming sa mga favorite DJ nyo dito sa Love Radio Palawan. O siya, kabisyo, maraming salamat. Muli ako ang inyong Mama Harot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Marana. Thank you!